Okay, ang ating tatalakayin muna ay yung statistics ng breast cancer. Alam niyo ba na ito ay most common cancer among Filipino women? At 1 out of 13 women in the Philippines will get breast cancer. At the province of Pampanga has the highest incidence rate in the entire country. The Philippines has the highest incidence rate of breast cancer in the whole Asia naman. At in the Philippines, 26 females out of 100 females and 1 male for every 105 males are diagnosed with breast cancer. So ito ay hindi lang sa kababaihan, meron ding isang lalaki ang nagkakaroon, pero napakadalang lang. So yan ang mga statistics at ating tatalakayin ngayon ay breast cyst para hindi ito mauwi sa breast cancer. Ang breast cyst ay karaniwang nangyayari sa 40 years old na taong gulang. Ang cyst, usually ito ay benign o hindi siya malignant. Kadalasan, pag meron kang breast cyst, kakapain mo, oy may bukol, huwag kang manervyos kasi hindi naman ito cancer right away. Ito ay gumagalaw, smooth siya, usually round, or oval ang kanyang shape at minsan may nipple discharge din pala pero clear siya at medyo dark brown pero hindi tayo mababahala at may pain siya dahil na aapektuhan ang tissue sa lumalaki. Hindi lahat ng breast cysts ay mauuwi sa cancer pero pag ikaw ay hindi nag-change ng lifestyle, may chance na mauwi ito sa cancer. So usually ang breast cyst, madi-differentiate natin ay malambot. Tulad ng grapes, ganun kalambot. Ang breast cancer matigas. Ang breast cyst, minsan may masakit. Ang breast cancer, 99% ay walang pain, hindi masakit. Gumagalaw ang breast cyst. Ang breast cancer ay stable, hindi siya gumagalaw. At karaniwang matatakbuhan sa isang suso ang breast cyst, pero dumadami siya. Samantalang sa breast cancer, ito ay usually lumilipat sa kabilang suso. Ang breast cyst, mainit siya o namamaga. Ang shape niya ay usually oval or round. Yun namang breast cancer, ang shape niya, may mga changes, iba-ibang mga shape, kakaiba, irregular. At usually, ang breast cancer, merong wound that does not heal. May discoloration ang breast, may inverted nipple, at saka irritation and dimpling of breast skin. Upon examination, para ma-distinguish mo ang breast cyst sa breast cancer, ang breast cyst, kapag ikay magkakaregla na, lumalaki siya. Pero pagka natapos ang regla mo, lumiliit siya. Samantalang ang breast cancer ay walang ugnayan kung meron ka o wala. At ang breast cyst, pag nag-menopause ka, totally nawawala siya. Ang breast cancer ay lumalaki, siya ay dumadami, at siya ay lumilipat. Yan ang kakaiba ng breast cancer. So, para mas madali nating ma-distinguish ang breast cyst at breast cancer, ang breast cancer ay may kakaibang feature. Para siyang orange. Parang may kulubot ang kanyang skin. Samantalang ang breast cyst ay isang smooth laang siya. So Ate Mirna, ano po ba yung mga natutunan po ninyong mga nagiging sanhi? Bakit tayo nakaka-develop ng breast cyst? Okay, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cyst. Yung mga kababaihan na umiinom ng mga oral contraceptives or hormonal therapy sa mga merong problema sa pagbubuntis, sa mga nagme-menopause. Ito ay tinatawag na estrogen disruptor. Pagka masyadong maraming estrogen na ibinibigay sa pasyente, ito ay nagkakaroon ng imbalance. Yan ang nagiging dahilan ba't nagkakaroon ng cyst. O kaya nagkakaroon ng pagbabara sa lymphatic duct sa breast na sanhi ng pagkakaimbak ng fluid sa breast at nabubuo ang cyst. Ang kababaihang hindi nagpa-breastfeed ay mataas ang risk magkaroon ng breast cyst. At hindi pagkakaroon ng anak, paglagpas ng 30, mga infeksyon, mga chronic inflammatory disease, definitely mga unhealthy lifestyle tulad ng pag-inom ng alak, mga unhealthy lifestyle, pagkain ng hindi tamang mga pagkain, mga mamantika, mga processed meat, kung ikaw ay sugary ang mga pagkain na kinakain mo. Of course, body trauma. Halimbawa, laging nauuntog ang iyong breast. So, nagkakaroon ng cyst. Ito pa ating pansinin, stress. Usually, pag ikaw ay stressful ang pamumuhay at usually kung ang isang pasyente ay ang daming problema, yan, nagkakaroon ng breast cyst. Poor nutrition, hindi ka nag-exercise, may mga hormonal imbalances, mas mataas ang estrogen count mo kesa sa progesterone. Isa sa number 1 na nagkakaroon ng breast cyst ay yung mga coffee drinker. Sa isang araw, nakaka-4-5 ka, ay nako, medyo nakakatakot yun. At ito pa, yung lagi kang nag-expose sa
radiation, yung mga chest x-ray, even pala sa mga dental x-ray, basta may exposure ka sa mga radiation. So ingat-ingat lang tayo. Ito ang mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cyst. Itutuloy ko sa pagkain. Sabi ko nga, yung pagkain ay para sa ating kalusugan kaya tayo kumakain ng masarap. Subalit, ang food ay for better or for worse. Pag mahilig ka sa sugary foods, ito ay pagkain ng cancer kaya nagkakaroon ng bukol. Sugar to make tumors more aggressive. Yan ang tandaan natin sa mga donuts, cakes, soft drinks, ice cream, mga processed meat. Yan ang mga for better or for worse. Ang sarap-sarap, bacon, ham, hotdogs, yun pala ito ang papatay sa atin dahil ito ang nagiging dahilan ng breast cancer. Pakilala natin ang mga acidic foods. Top of the line is coffee. Very acidic ito. Mahihilig sa MSG, mga noodles, lalo na madaming naghihirap ngayon. Murang-mura lang kasi easy cooking. Yan pala ay acidic foods. Fast food restaurant, nag-go-offer ng mga french fries. Meron tong acrylamide level na pag inuulit mo ang paglubog sa mantika, paulit-ulit, nagtataas ito, nag-i-increase ang acrylamide level at ang free radicals na very cancerous ito. Mahilig sa mga baboy, baka dahil ito ay ini-injectionan ng mga steroids para mabilis ang paglaki, mabigat sa timbang, maraming kita ang mga businessman. So ito ay iwas-iwasan natin. Hindi ito nadadigest right away sa ating colon, kaya ito ay nai-store. Ang mga may GMO na pagkain tulad ng mga corn, especially yung Japanese corn, ang sabi nga nila yung tofu, that is two sides of the coin. Mataas sa GMO sapagkat ito ay genetically modified organism. May mga chemicals yan at hindi siya natural. So yan ang ating iiwasan na siyang nakakakos ng breast cyst. So going back sa GMO, ito ay tinatawag na pseudochemicals na nakakaapekto sa hormonal imbalance na ito ay hindi siya naturally grown. Siya ay genetically modified. Anything nakakaapekto sa hormonal imbalance ay nakakakos ng breast cyst. Okay. So, Ate Mirna, ngayon po, ituro niyo sa amin, paano namin malalaman na meron na kaming bukol sa aming breast? Okay, meron tayong tinatawag na pamamaraan. Yung iba nagpapa-ultrasound, yung iba naman nagpapa-mammogram. In fact, ina-advise ng doktor na magpa-mammogram on a regular like monthly or yearly. Subalit, according to Dr. Mercola, ang mammogram ay iiwasan ng mga kababaihan sapagkat ito ay katumbas ng 1,000 times radiation than chest x-ray exposure. So, grabe ang radiation exposure sa mammogram. At the same time, pipisain ang iyong breast. So yung trauma sa breast mo, makakakos yan ng breast cancer. So though ina-advise tayo ng mga doctors na magpa-mammogram para sa ating screening of the breast, pero according to Dr. Mercola, ang mammogram is not advisable dahil nga sa radiation exposure and the trauma that it will give our breast. So we suggest breast examination on a daily basis. Paano ba itong breast examination? Ito ay libre. Kakapain mo lang ang iyong breast at tuturuan ka namin ngayon. Number 1, humarap ka sa salamin at tignan mong mabuti ang iyong mga breast. Itaas mo yung iyong balikat. Tignan mo kung mayroong pagbabago sa hugis at kulay. Ibig sabihin, may makikita ka kung mayroong nagbago dyan. Kasi ang lump, hindi siya nagiging smooth dahil mayroong parang dimpling. So, susuriin mo pag tumingin ka sa salamin, titignan mo kung yung utong mo may discharge. Usually, ang discharge ng breast cancer, milky, madilaw, at madugo. At pag chinek mo yung nipple, ito ba ay nag-change ng shape, usually nag-i-invert, lumulubog ang iyong nipple. So, tignan mo kung may paglulubog, tignan mo kung may mga changes. So, paano ba mag-breast examine? So, pag ine-examine mo ang iyong left breast, itaas mo ang iyong right hand. Ang right hand mo nakataas, habang ang left hand mo ay nag-e-examine ng right breast. Pwede siyang manual lang. Ang kamay mo, mga fingertips mo ay close together. Parang nagmamasahe ka lang, umiikot lang. Gently lang tinatouch mo ang iyong breast. Pwedeng clockwise, mula sa nipple, palabas. Or papasok, mula sa labas, papasok siya sa nipple. Or kaya,
up and down lang, may makakapa ka na dyan. So, kung ano man ang pamamaraan, 3 patterns mo, matatakbuhan kung may bukol ka or wala. As I said, ang bukol ay mas lumalaki kung magkakaregla na, pero lumiliit muli pag natapos ang regla. At ang bukol ay nawawala pag menopause. So, kaya natin kailangan ang breast examination dahil early detection of breast cancer, may survival rate tayo ng 95%. Okay. So, Ate Mirna, magbigay ka muna ng mga natural remedies na ginagawa niyo dyan sa Tree of Life para sa mga may breast cyst. Okay. Of course, sa mga may breast cysts, marami kami ginagawang mga treatment modalities dito. Pero for the meantime, ang maibibigay lang namin ay what you can do with your breast cysts. Pag ikaw ay may nakapana na may breast cysts ka dyan, syempre change lifestyle, plant-based diet, no more meat muna, lalo-lalo na ang chicken na may steroids na ini-inject, magkain ka na lang ng plant-based diet. At uminom ka ng VCO, virgin coconut oil, 3 times a day, 1 tablespoon, sapagkat ang VCO ay isang tumor shrinker or olive oil. I-alternate mo siya. So yan ang ating mga ginagawa rito. Pang liit ng bukol or pang shrink ng bukol ay VCO or olive oil. Yan ay mga tumor shrinker. Kung meron kayong halaman chichirika, i-air fryer mo, tapos i-preserve mo, ilagay mo sa bote yung mga in-air fryer mo na dry na siya. Gawin mong tea, araw-araw inumin mo yung chichirika or guyabano leaves or atis leaves. Yan ay pampaliit ng mga bukol. Okay. So ano pa ang pwede natin gawin? Maglagay tayo ng cabbage patch. Nakikita natin sa picture, yung buong cabbage ilagay natin sa frigidaire para lumamig o sa freezer. Palamigin natin ng 20 minutes at pagkatapos kumuha ng 2 dahon at itapal sa ating bukol. O kaya dito sa amin sa Tree of Life, nilalagyan namin ng charcoal patch. Ito ay medyo messy siya at yung activated charcoal na yan ay dito nabibili sa amin. At ito ay inilalagay namin kasama ng VCO. Nagsishrink talaga ang tumor nila in 10 days guaranteed. Or ang bigas ay ilalagay lang sa medyas at talian mo and then ilagay mo sa microwave yung medyas, ilagay mo sa yung breast para mag-shrink at may mga anti-inflammatory effect yun. At last but not the least, yung ating face towel, ilagay lang natin sa refrigerator or lagay sa cold water and then ilagay lang natin sa ating affected breast na merong cyst and then gawin mo 2 times a day ang cold compress. Itong lahat ng ito ay isang pamamaraan para mapaliit yung bukol. But top of the line, ang susi sa pagliit ng bukol ay isang lifestyle change o pagkain ng plant-based diet.